Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first card ni Virgo, we have angel number 0303. You are taking chances, no? You're taking chances. And meron ding tagumpay dito na makakamit kayo. So, pwedeng merong mga opportunity dito, Virgo, na will show up in your life, no? And this is the time, no, that you are given that opportunity to take that chances. Kasi pwedeng hindi lang iisa ito na opportunity na to. So, take it. Diba? Take it. Kasi, diba, when we are taking chances, kadalasan, nagiging maganda rin yung resulta nito. Diba? When you are taking risk, that's where you learn. That's where you thrive. Diba? That's where you grow. And you never know. Baka itong pagkakataon na to, dito na kayo magsimulang umalagwa sa buhay. Baka ito na yung simula, no, ng pag-asenso ninyo, yung ganon. So, we also have alignment. So, this is good na you are in alignment with the universe. Maaari na marami kayong connections dito na mabubuo. This could be a new romantic or love connection for those of you who are still single. Maaring you are also building a new friendly connection. Baka meron kayong mga bagong makikilala na magiging kaibigan ninyo, no? Pwedeng ganon. So, also, pwede na ang iba sa inyo rito as well is going to enter a commitment talaga, diba? So, pwedeng ano yan, commitment ninyo with another person, pwedeng relationship, magle-level up siguro. Kung meron din kayong mga dati ng ka-relationship, baka ngayon leveling up your commitment na ang ganap, no, sa inyo. So, we have angel number 1001, spiritual awakening, you know. So, napakaganda nito. Kasi, ang iba sa inyo, din sabi dito, a new phase in a religious or spiritual quest, diba? So, maaring nagbubukas ngayon ang sarili ninyo, you know, for a new spiritual quest. No? This could be religious as well, diba? So, there is definitely a new beginning in your life na naka-align sa spirituality. Maaari na you will be having enlightenment sa ngayon, diba? Maaaring meron kayong mas malalim ngayon na awareness na, you know, about your spirituality, about your spiritual life, about your relationship with God, relationship with your spirit team. Pwedeng merong ganong ganap, no? Meron kayong, kumbaga, nagbukas ang pinto para sa ano ninyo, sa spiritual life ninyo, you know? Kasi pwedeng in the past, wala kayong time para dyan. Maybe you are just focused on other areas of life, no? Trabaho, pamilya, relationships. But now, maaaring nagkakaroon kayo ng spiritual awakening. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And maraming salamat din for not skipping the ads, ano? At malaking tulong po yan sa akin. At kung gusto po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video. Salamat. So, don't let pride get in your way. Okay? Kasi kadalasan, mas nakakasira yung pride ng kahit anumang klaseng relationship. So, instead na mas imbes na mas magiging maganda ang relasyon, pakikitungo sa bawat isa, 'di ba? Mas nagkakaroon ng lamat tuloy, no? Kasi pwedeng mas nag-escalate tuloy yung
pag-aaway or hindi pagkakaintindihan because of pride, 'di ba? Imbes na magkaayos na, magkausap na, 'di ba? Pupuwedeng mas marami tuloy kayong mga mind chatter at yun ang pinapakinggan ninyo. Pupuwedeng gano'n, no? So, ngayon, this is the advice for you. Don't let pride get in your way kasi sayang ng inyong relationship. Siguro, meron kayo ditong tao na baka nagkaroon kayo ng gap, no? Nagkaroon kayo ng pag-aaway, hindi pagkakaintindihan or tampuhan. And siguro yung pride, no? Imbes na magkakaayos na kayo, napipigilan siguro kayo ng inyong pride. So, wag ninyong hayaan na ganon kasi sayang ng relationship ninyo. Sayang ng tao. So, a time for healing, no? So, this could also refer to this, 'di ba? Na panahon na para mag-heal. Panahon na para mas magpaka-mature tayo, 'di ba? At mas piliin natin kung ano ang mabuti, kung ano makakabuti sa ating mga ginagawa, sa ating mga relationships, yung ganon. Okay? Pwede rin, no, na nagiging sagabal sa buhay ninyo ito, sa pag-progress ninyo, yung sitwasyon na ito. 'Di ba? Na mas magandang piliin ninyo na mag-heal na kayo, tanggapin niyo na kung ano man ang naging sitwasyon ninyo with another person para na sa gayon makapag-move on na kayo, makapag-move forward na kayo sa buhay. Alright? So, we also have you are good enough. Huwag mong isipin, no, na hindi ka pa nagtatagumpay kasi you are not good enough. 'Di ba? Maaring naiisip mo na hindi ako kasing galing ni ganito. Kaya napag-iiwanan ako. Kaya siya nandoon na siya sa tugatog ng kanyang tagumpay. Pero ako nandito pa rin sa ganitong sitwasyon. So don't underestimate yourself. Don't look at yourself as if you are lesser of a person compared to other people na nagtagumpay na. Kasi kanya-kanya tayo ng time eh. 'Di ba? Merong kanya-kanyang timing ang lahat. Kaya maaari na siya, 'di ba? Pinagtrabahuan niya agad 'yon. Dumating agad yung opportunity sa kanya para siya magtagumpay na. At pinagsikapan na niya, naging handa na siya para harapin ang mga oportunidad. Kaya ginawa na niya 'yun. O kaya nandoon na siya sa tagumpay. But maybe yung sa'yo, baka hindi pa dumadating, 'di ba? Yung right timing para sa'yo. Maaring hindi pa dumadating yung bonggang opportunity na pwede ninyong kunin para at yun ang magdadala sa inyo sa tugatog din ng inyong tagumpay. 'Di ba? Lahat tayo may kanya-kanyang timing. Okay? Meron iba-ibang path ang dinadaanan natin. Kaya wag mong ikumpara yung sarili mo sa iba. Okay? At wag mong isipin, no, na hindi ka kasing galing ng iba. Kaya hindi ka nagtatagumpay. No, it's not that. Diba? It's not that. It's just that iba-iba yung timing. No? May kanya-kanya tayong timing, may kanya-kanya tayong panahon. And if you feel like, diba, let's say for example, feeling mo talaga you are not good enough. No? Siguro naiisip mo, hindi ka pa masyadong magaling sa kung ano man ang skill mo, ano man yung talento mo, 'di ba? So, edi pag-aralan, 'di ba? Mag-aral. There are so many resources out there. Lalo-lalo na sa ngayon, limitless na, 'di ba? Ang paraan para mas maging magaling, mas maging expert ka sa kung anumang bagay, 'di ba? Dami-dami na. Dami-dami na. Sa online lang, you have so many resources na pwede mong magamit. So, gamitin mo kung ano yung sa tingin mo makakatulong sa'yo. Gawin mo kung ano sa tingin mo ang mas makakatulong sa'yo na mag-gain ka ng more confidence. Diba? So, there are so many resources out there. No? Gamitin mo yon, Virgo, para ma-build mo yung confidence mo. Okay? Kasi baka doon ka lang nagkukulang.
But yes, isipin mo, you are good enough. Just like other people. Kaya magtatagumpay ka din. Dadating din ang oras mo na aalagwa ka din. You're going to expand, no, in God's perfect timing. So, thank you po. Thank you for watching Love and Light. Namaste.